dumating ako upang kunin ang aking mana. Tumawa ang milyonaryo hanggang sa kinumpirma ng konseho ang katotohanan. Isang 12 taong gulang na batang nakasuot ng punit na kamiseta ang pumasok sa silid ng mga milyonaryo, dala lamang ang isang maruming backpack at isang selyadong liham. Tinawanan nila ang kanyang pahayag. Kinutya nila ang kanyang anyo. Ngunit nang buksan ng konseho ang selyo at basahin ang nilalaman, agad na namatay ang kanilang halakhak, dahil minsan, ang pinakamahirap sa silid ang siyang tunay na pinakamayaman at ang katotohanan ay laging may huling salita. Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento kung anong oras na at saan kayo nanonood. Tara na! 12 taong gulang si Daniel Williams nang matutunan niyang ang kahirapan ay hindi lang tungkol sa walang laman na bulsa, kundi pati sa mga puwang na dapat ay pinupunan ng pamilya. Nakatira siya sa masikip na apartment sa Detroit kasama ang kanyang ina, si Margaret, isang babaeng ang kagandahan ay napudpod ng doubling shift sa dinner at bigat ng mga lihim. Pinalaki ni Margaret si Daniel mag-isa mula nang siya ay ipanganak, hindi kailanman binanggit ang tungkol sa kanyang ama maliban sa wala na siya, at hindi rin binanggit ang pamilya maliban sa tayo lang. Nabuhay sila sa mga tip, food stamps, at isang pag-ibig na sobrang tindi na halos napunan ang lahat ng kulang. Halos. Nang magnegatibo 1-0 si Daniel, nagkasakit si Margaret. Nagsimula sa ubo, kasunod ang pagbagsak ng timbang, at ang diagnosis na gumuho sa kanilang maliit na mundo, stage 4 lung cancer. Hindi siya nanigarilyo kahit kailan, sabi ng doktor, na para bang mas madaling lunukin ang kawalan ng hustisya. Sa ospital, sa isa sa kanyang huling malinaw na sandali, saka lamang sinabi ni Margaret ang katotohanan. Edward Rashford ang pangalan ng aking ama, bulong niya, mahigpit na hawak ang kamay ni Daniel. Mayaman siya, galing sa langis sa golf. Pero nang umibig ako sa iyong ama, isang trabahador sa konstruksyon, binigyan niya ako ng ultimatum. Siya o ang pamilya. Humigpit ang dibdib ni Daniel. Pinili mo si Dad. Pinili ko ang pag-ibig, sagot ni Margaret, habang dumadaloy ang luha sa kanyang payat na pisngi. At pinili kita, kahit namatay ang iyong ama sa aksidente bago ka pa ipanganak. Sinabi ng sarili kong ama na itinapon ko ang aking buhay. Hindi kami nag-usap ng 13 taon. Pero Daniel inilabas niya mula sa ilalim ng unan ang isang selyadong sobre na may pulang wax stamp. 6 na buwan na ang nakalipas, may abogadong nakakita sa akin. Sinabi niyang malapit nang mamatay si Edward. Sinabi niyang matagal na niya tayong hinahanap pero masyado siyang proud para kumuha ng investigador hanggang sa huli na. Nagpadala siya nito. Kung may mangyari sa kanya, ibigay ko raw sa'yo kapag sapat ka na sa edad. May inihanda siya, Daniel. Para sa'yo. 2 buwan matapos iyon, namatay si Margaret habang hawak ni Daniel ang kanyang kamay, pabulong na pinatawad niya ang ina sa lahat ng akala nitong pagkukulang. 2 taon sa foster care ang sumunod. Nakatago ang sobre sa kanyang lumang backpack, ang parehong backpack na ginamit ng kanyang ina sa trabaho, ngayon puno ng lahat ng kanyang pag-aari. Sa kanyang ika-negatibo 12 kaarawan, binuksan ni Daniel ang sobre. Nasa loob ang isang liham na may eleganteng sulat kamay, isang effigy sample sa selyadong vial, isang address ng Wellington and Associates sa New York City, at isang bus ticket na nakatakda para sa mismong araw na iyon. Parang alam ng kanyang lolo kung kailan siya magiging handa. Nagsimula ang liham, mahal kong Daniel, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako sa pagpili ng pride kaysa pag-ibig, pero ipinagdarasal kong tanggapin mo ang pagkakataong hindi ko ibinigay sa iyong ina. 17 beses binasa ni Daniel ang liham bago sumakay ng bus mag-isa, dala ang backpack na puno ng mansa mula sa dinner shifts ng kanyang ina. 43 blok ang nilakad niya mula Port Authority hanggang Park Avenue dahil mahal ang subway. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tinig ng kanyang ina, may inihanda siya, Daniel. Para sa'yo. Pagdating sa gusali, pinigilan siya ng doorman. May appointment ka ba? Wala, sir, pero meron akong ito. Ipinakita ni Daniel ang sobre na may pulang selyo. Nanlaki ang mata ng doorman sa crest ng Rashford. Sa conference room, 3 lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nagtatawanan. Huminga ng malalim si Daniel at pumasok. Tumigil ang halakhak. Tiningnan nila ang kanyang kupas na pulang t-shirt, ang maruming backpack na may duct tape sa strap. Lumapit siya, kumakabog ang dibdib.
dumating ako upang kunin ang aking mana. Tumahimik ang silid sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay sumabog sa halakhak si Khaled, malakas, mapangutya, malupit. 2 beses niyang pinagsasampal ang mesa, nanginginig ang buong katawan. Napakahalaga nito. Natalo ka ba sa pustahan, bata? Sino ang nagpadala sa'yo rito? Hindi gumalaw si Daniel. Mula sa kanyang backpack, inilabas niya ang isang selyadong sobre na may pulang wax stamp. Ipinadulas niya ito sa mesa patungo kay Henry Wellington. Ako si Daniel Williams. Ang aking ina ay si Margaret Rushford. Namatay siya 2 taon na ang nakalipas. Ang aking lolo ay si Edward Rushford. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng mga tagubilin para sa akin. Agad nagbago ang ekspresyon ni Henry. Nakilala niya ang selyo. Nanginig ang kanyang kamay habang dinadampot ang sobre. Unti-unting humina ang tawa ni Khaled, ngunit nanatili ang kanyang mapangutyang ngiti. Si Margaret, anak ni Eddie na tumakas. Kahit totoo ang kwento, hindi mag-iiwan si Edward ng kahit 1 sentimo sa. Tumahimik ka, Khaled, matalim na putol ni Henry. Maingat na binuksan ni Henry ang selyo. Yumuko si James upang basahin sa kanyang balikat. Ang silid ay napuno ng tunog ng papel. Naghintay si Daniel, mahigpit na hawak ang strap ng kanyang backpack, ang parehong strap na hinahawakan ng kanyang ina tuwing papasok sa trabaho. Tumingala si Henry, lumambot ang kanyang matigas na mukha. Anak, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng dokumentong ito? Ibig sabihin, gusto ng aking lolo na may mapunta sa akin, mahina ang sagot ni Daniel. Ibig sabihin, kahit hindi niya ako nakilala, naisip niya ako. Binasa ni James mula sa papel. Ayon sa mga termino na itinakda ni Edward Rushford, pinatotohanan ng konseho 8 taon na ang nakalipas, ang trust fund na nagkakahalaga ng $47 milyon. Kasama ang 3 ari-arian sa pangalan ng pamilya, ang estate sa Connecticut, isang gusaling commercial sa Manhattan, at isang vacation home sa Cape Cod, pati na rin ang personal na koleksyon ni Edward, ay ililipat kay Daniel Williams, biological grandson. Sa oras na mapatunayan ang pagkakakilanlan, ang Wellington and Associates ang magsisilbing trustee hanggang sa siya'y mag-negatibo 21. Tumayo si Khaled, galit na sinuntok ang mesa. Ako ang kanyang kapatid. 30 taon akong nakatrabaho niya. Karapatan ko. Karapatan mo ang nakasaad sa testamento, kalmado ang sagot ni Henry. $15 milyon sa liquid assets at 30% stake sa Rushford Oil Consulting. Ang mga ari-arian at karamihan ng trust ay kay Daniel. Namula ang mukha ni Khaled. Batay sa ano? Isang bata lang na may dalang liham. Wala itong patunay. Kokontestuhin ko ito. Itinaas ni James ang maliit na vial mula sa sobre. Nagbigay si Edward ng ECG sample bago siya namatay, nakaimbak sa aming firm. Mayroon din kaming birth certificate ni Margaret, hospital records, at dokumentadong ebidensya na 10 taon niyang sinubukang hanapin si Margaret sa pamamagitan ng 4 na investigative agencies. Tinakwil niya siya, sigaw ni Khaled. At pinagsisihan niya iyon araw-araw, mariing sagot ni Henry. Ako ang abogado ni Edward sa loob ng 37 taon. Lagi niyang binabanggit si Margaret. Nang matagpuan niya siya, may cancer na siya. Tumanggi siyang makita siya. Hindi na siya nakahingi ng tawad. Naramdaman ni Daniel ang pagbigat ng dibdib. Hindi kailanman sinabi ng kanyang ina na sinubukan siyang hanapin ng kanyang lolo. Ngayon, tinitigan siya ni Khaled ng mabuti, ang hugis ng mata, ang panga, ang matigas na ekspresyon na hindi maikakaila na Rushford. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Kailangan ng opisyal na SEGI verification, malumanay na sabi ni James. Pero batay sa dokumento at pisikal na pagkakahawig, mukhang lehitimo ito. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Daniel. Beripikahin natin ang ECG, 1 linggo ang proseso, sagot ni Henry. Magtatatag tayo ng guardianship. Nasa foster care ka? Opo, sir. Sa Henderson sa Brooklyn. Agad tayong mag-aayos ng tamang tirahan. Ang trust ay magbibigay ng buwanang allowance para sa lahat ng iyong pangangailangan, tirahan, pagkain, edukasyon, healthcare. Tatanggap ka ng $5,000 kada buwan hanggang magnegatibo 21, may dagdag na pondo para sa emergency. Hindi ka na babalik sa foster care.
Nanlambot ang mga tuhod ni Daniel. 2 taon ng gutom ng pagsusuot ng parehong 3 kamiseta, biglang natapos. Mula sa pintuan, nagsalita si Rosa, ang tagalinis. Kilala ko ang iyong lolo, anak. Mabait si Giffy Rashford. 20 taon niyang itinago ang larawan ng iyong mama sa kanyang mesa. Lagi niyang ikinukwento siya. Talaga? Tanong ni Daniel. Araw-araw, habang nililinis ko ang opisina, ikinukwento niya ang tungkol sa kanya, ang unang beses na natutong magbisikleta, ang piano recital. Mahal na mahal niya siya. Inilabas ni Daniel ang isang lumang litrato mula sa kanyang backpack. Larawan ni Margaret na may hawak na sanggol, may sulat sa likod, Daniel, 3 araw pa lang. May mga mata mo siya, Dad. Sana makilala mo siya. Ipinatong niya ito sa mesa. Tinitigan ni Khaled ang larawan, ang mga mata ng kanyang kapatid na nakatingin mula sa mukha ng apo. Ang apo na hinanap ni Edward hanggang sa huling hininga. Hindi ko gustong makipaglaban, mahina ang sabi ni Daniel. Gusto ko lang ang iniwan ng aking lolo para sa akin. At gusto kong ipagmalaki ako ng aking mama. Tumango si Henry. Ginawa mo na, anak. Ang pagpunta rito mag-isa ay isang tapang. Lahat ng kailangan mo ay ayusin namin, dagdag ni James. Bagong tirahan, enrollment sa paaralan, trust officer para sa pondo. Hindi ka na mag-aalala sa pera. Sa wakas, nagsalita si Khaled, bakante ang tinig. Hindi siya kailanman umiyak sa harap ko, kahit minsan sa loob ng 30 taon. Dahil hindi mo siya binigyan ng dahilan, tahimik na sagot ni Henry. Muling tumahimik ang silid. Lumapit si Rosa kay Daniel, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Maligayang pagdating sa tahanan, anak. Si Daniel Williams, 12 taong gulang, nakasuot ng kupas na pulang t-shirt, may dalang maruming backpack na pinagdikit ng duct tape, ay tumango. Dumating siya upang kunin ang kanyang mana, at natagpuan ang isang bagay na akala niya inawala magpakailanman.